Hi everyone! Welcome back to my channel. It's me, Lizelle. Sasagot lang ako ng inyong mga inquiry regarding sa pag-ibig loan, okay? Meron dito nagtatanong na kapag ba nabayaran mo yung outstanding loan balance mo, makapag-loan ka na ba, ganon, etc. So, simulan na natin. Kapag binayaran mo ba ang yung outstanding loan balance sa pag-ibig fund on that day, ay makakapag-loan ka na ba agad? Depende. Kung maipopost agad ni pag-ibig fund, binayad nyo, ay makakapag-loan agad kayo. Pero kung sinabi nila sa inyo na ganitong araw ka pwedeng mag-loan, ibig sabihin, hindi pa nila yun pwedeng ma-post kasi may process yan. So, kung ano yung instruction na binibigay sa inyo ni Pag-ibig Fund, pakinggan yung maigi, and then sundin nyo yun. Alright? Kasi, sila po kasi ang nakakaalam yan. Marami din kasi akong na-encounter dito na mga inquiry na, Ma'am, nagpunta ko ng Pag-ibig Fund, ganun-ganun. Ganun ba talaga? So, yun ang suggestion ko sa inyo guys na kailangan pakinggan nyo sila, intindihin nyo yung sinabi, at kung meron man kayong hindi naintindihan, wala pong masamang magtanong. 'Di ba? So, kailangan matuto tayong magtanong dahil libre yan, lalo na kung hindi natin naiintindihan ang instruction. Anyway, ang outstanding loan balance ay hindi naman siya necessary na babayaran mo siya para makapag-loan ka ng panibago, ng loan renewal, para ma-qualified ka. Ang loan renewal kasi, hindi naman siya kailangan na mag-zero balance ka, ma-fully paid mo lahat ng utang mo, bago ka makapag-loan. Para po sa mga hindi nakakaalam, dahil matagal na akong nakapag-vlog regarding dun sa updated ni Pag-ibig Fund sa pagre-renew kung ilang buwan na. Kasi ang pinakaluma is yung kailangan may 6 months ka na bayad. So, noong 2025, noong May, na 4 months na lang ang kailangan na nakabayad ka sa yung currently na utang, and then pwede ka nang makapag-loan. Basta yung 4 months na yon ay posted na yun dapat sa account mo para makapag-loan ka. Ngayon naman, kung hindi naman pala kailangan bayaran ang outstanding loan balance, ano pa ba yung ibang qualification para makapag-renew ka ng yung loan? Ang qualification lang naman dyan, from the very beginning, kung kailan yung pinaka-first amortization ng pagbabayad mo ng utang sa yung pag-ibig loan, dapat nakapagsimula ka. Kasi kapag hindi ka nakapagsimula, yun ay magiging late payment. So, nagkaroon ka na ng laktaw sa iyong bayad. Like, for example, February 2025, ang first amortization mo. And then, isa kang empleyado, active employee ka. Ngayon, nakaltasan ka ng March 2025 ng employer mo. Yung March 2025 na kinaltas yan sa sahod mo, ay iriremit yan ni employer ng April. So, masyado ka ng late sa yung bayad. Kapag sinabi kasi natin na first amortization, katulad ng sinabi ko kanina, February 2025, February 15, 2025, dapat sa sahod ninyo, dahil empleyado tayo, sa sahod ninyo, dapat ang kaltas niyan ay January. January na sahod ninyo, ng buong January 2025, dapat nakaltasan na kayo. Kasi yung kinaltas sa inyo ng buong January 2025 ay ibabayad or iririmit yan ng ating mga employer ng February 15, 2025. Dahil nga ang first amortization mo is February 15, 2025, ibig sabihin, pagdating ng February 15, 2025, dapat meron ng papasok na bayad doon kay Pag-ibig Fund. Kasi kung February ka kakaltasan, March babayaran, late ka na, okay? So, disqualified ka na agad. So, isa yun sa mga qualification ni Pag-ibig Fund. From the very beginning, ng yung first amortization, may payment ka. And then, dapat tuloy-tuloy ang bayad hanggang sa kasalukuyan. Okay? Kasi, kung halimbawa naman, nakapagbayad ka ng utang mo sa Pag-ibig Fund kung kailan yung first amortization, and then pagdating ng ilang buwan, or let's say, pagdating ng April, nawalan ka ng duty, so no work, no pay, edi, naglaktaw ka na ng 1 buwan.
So, blanco na ulit yun. Hindi pwede yun. Yan ang tinatawag na lapses. Okay? Yun yung lapses. May mga patlang sa bayad. Hindi tayo nakapag-comply ng ating bayad. Hindi natin nagawa yung ating responsibility bilang mga borrower. So, dapat, natin yan, namomonitor, guys. A reminder, sa lahat ng mga empleyado like me, dapat ay nagmamonitor tayo ng ating mga loan deduction, loan payment, like Pag-ibig, SSS, kasi mahalaga yan na i-monitor natin. Kasi kung halimbawa naman, nagtatrabaho tayo sa isang malaking company, like for example, mga agency, ganyan, katulad sa amin, security agency, tapos hindi ka nag-monitor, umasa ka lang sa employer mo, mahirap din naman yun. Kasi kawawa naman si employer mo, ang dami niyang imo-monitor, ilan kayo, tapos ikaw, sarili mo lang imo-monitor. Ano lang to ha, reminder ko lang to sa inyo, kasi yun naman talaga ang tama. Kailangan matuto tayong mag-monitor tayo. Matuto tayong mag-monitor ng ating mga kaltas, ng mga remittance, ganun, para in the future, na maglo-loan ka, na gusto mo na, or kailangan mo ng pera, is wala kang magiging problem. Tama? So, ayun yung kailangan para ikaw ay ma-approve or ma-qualified sa loan renewal. So, hindi mo na kailangan pambayaran yung outstanding balance mo. Pero, may iba din naman na halimbawa, 1,000 or 3,000 na lang yung outstanding loan balance. Yan, pwede rin naman na bayaran mo. It's up to you.